There's
This is my desire to honor you. Yes, Lord, with all my heart, I worship you. I worship you. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, Lord Jesus. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Sabihin na ako ito, this is my desire. Hallelujah. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart. Lord, with all my heart, I worship you. Yes, hallelujah. All that is within me, I give you praise.
Praise God. Ating mga worship schedule, meron tayong nangalangan araw-araw from Monday hanggang Sunday. Ito po ang morning devotion, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. At ang ating Sunday school, 9 a.m. sa pagkakaaral, pagtuturo ng salita ng Panginoon. 10 a.m. ang ating Sunday morning worship, 6:30 p.m. sa ating evening worship. At every Wednesday po, midweek service natin, 6:30 p.m. din ng gabi. Hallelujah. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang mga government officials, ang mga nangyayari ngayon sa gobyerno, ang kanilang mga investigar, ang bansa ng kapayapaan, kaligtasan, at ang karunungan ng mga salita ng Panginoon ay magbagaw sa ating bansa. Panalangin din natin ang ating mga leaders, Church International, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jesse Platt, Pastor Joe Campbell. Panalangin din natin ang ating national leader, Pastor Boyd Isipina. Panalangin natin ang kalakasan, kasiglahan, at ang kalusugan din ng ating mga pastor sa mga regional leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Nala Puntayo, Pastor Erwin Herete, Pastor Charlie Marias, Pastor Yelzebel, at ang ating iglesia, Pastor Rico Herrera. Panalangin natin ang mga kalakasan ng kanilang mga natawan at mga pastor, bangti ng mga pusawahan, ang pagliligtas at ang pagkatalikpan ng mga churches sa bansang Pilipinas na sa buong mundo rin. Hallelujah. Pero kung lalang donor churches, panalangin din natin Pastor Person Buena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saver, Pastor Marcio Liano, Pastor Bong Canjosa, Pastor Joe Ray Shaila, Pastor Sam Bulbul, Brother Jimson Gaigon, Brother Mel Barca, sa Pagsukat Caloocan, Pastor Melvin Tali, Pastor Jonathan Shares, Pastor Jess Pancho, at Pastor Lani Lumaya. Panalangin din natin ang mga missionary churches natin all over the world, at ang mga linggo ng Panginoon sa Ibayang Dagap, Abu Dhabi, Israel, Cambodia, Taiwan, at yung mga kapatiran sa Vietnam. Panalangin din natin ang kanilang kaligtasan din, ang kanilang mga kasiguraduhan, ang kanilang pangangailangan at katutuin ng ating Panginoon. Papunta next Friday, September 5, dito sa Church Impact Team, September 13 sa Tondo, Manila. Children Bible Conference, Mandaluyong, September 18 to 19. And grace, thank you, Jesus. Thank you, God. Okay, tayo manalangin sa Panginoon. Kapila at kapag na Diyos na may likha ng langit at ng lupa, ang kapulungan ito, Panginoon, ang iyong mga anak ay malapit sa iyong banal na trono. Ang dalangin po namin ay ang iyong pakikisama, pakikibisan sa gawain mong ito, dakilang Diyos. Lord, ang bawat namanggit, dakilang Diyos sa unahan, ay iyo po ikragdal lugar, iyo po maputin ang bansa namin, Panginoon, kahambagan mo po, dakilang Diyos. Palayain mo sa corruption, dakilang Diyos, palayain sa maling pananampalataya, maling reliyon, sa tapos ng kasalanan, Panginoon, at sa tapos ng mga tao kapag samantala, dakilang Diyos. Tulungan po, Panginoon, ang bansa namin ay makalaya, Panginoon, makakilala sa iyo, dakilang Diyos. God, marami pong salamat sa iyong kabutihan, O God, at sa iyong ginagawa, O God, maging ang aming national leader, O God, samahan mo po, Panginoon, Pastor Boyd Isipina, Mother Church namin, Panginoon, Pastor Rico Herrera, ay samahan mo ang palahin, O God. Marami pong salamat, Panginoon. Ang mga prayer request ay aking dinadalangin sa iyo, titinataas, O God, pagpalain mo, Panginoon, ang aming pagtitipon sa umayon ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. So, isa pong magandang umaga. Sa bawat isa ay nag-aalala ko tayo ng mga kasama. And sa gawain ng ating na tayo, dahil wala naman tayong choir. Panalangin natin sa Panginoon, umaga, may prayer tayo. Panalangin natin ang mabubuo tayo ng choir. Para dito sa musician natin ay pagpalain tayo ng aming Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay, so tayo dadako ngayon sa isa sa gawain ng ating Panginoon. Bibigay, so matutukas kayo sa akin sa aklat ng Genesis. Genesis, chapter 3. Praise God. Huwag nyo itong manilis na tapwet, at ako lumahanaw dito, at ako
nagsasalita at binibigyan ko ng diin ang mga katotohanan, ay huwag yung misinterpret na pinipigyan kayo ng gusto. Kaya lang po, binibigyan ko ng diin at hindi ko nilala, binibigyan ko ng diin ang bawat pangungusa. Ang binibigyan ko ng diin doon ay yung katotohanan ng salita ng Diyos. Wala po tayong dito. Huwag po natin ang misinterpret yung mga bagay na dinabanggit natin dito. Okay, Genesis chapter 3, begin sa verse 1, ay ganito ang sabi, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alimang sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoon at sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa aliman ng punong kahoy sa halamanan. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon, ay huwag ninyong ihipuin, baka kayo'y mamatay. So, huliin mga pagkabasa ng salita ng ating Panginoon Diyos. So, wala na ayos ang lahat ng ating okay. So, maaaring maisip natin na tayo nasa pagbibigayan ng dinalaman ng tukso na naranasan ni Eva. Alam natin kasi, kung bibigyan natin ng pansin, ang pagkakasala dito ni Eva, inahin niya yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. Kaya kung bibigyan nyo ng pansin at ating pag-iisipan, simple bagay na ang naging pagkakasala nila. Kaya na kung ating bibigyan ng attention nito, pag-aaralan natin. Simple, pagsubay lang, ang ginawa nila dahil natukso sila sa ahas, dahil sinabi ng ahas, walang katotohanan ang ginagawa o sinasabi ng inyong Diyos. Di ba yung nasabi rito? Ating pinag-aaralan. Okay. Kaya natukso sila na yung una na yan ang pagkaalam ng mabuti at ng masama. Ang nais ko kahit bigyan ng pansin na sa inyong pagkuha. Ang kasalanan nila po, hindi lamang yung pagsuway doon sa pagkain ng bunga. Ang kasalanan nila doon, kinain nila yung pag-aari ng Diyos. Totoo. Kaya sila nagkasala doon, hindi lang dahil sa pagsuway, kundi pinakialaman nila yung pag-aari ng Diyos. So, naman ibig ko sabihin, so ano kinalaman ito? Ang titings, yung ikapo, at yung bunga na yun, ay walang pinagkaiba. Ang bunga ay pinagbawal ng Panginoon ay pag-aarin niya, kaya sabi niya, huwag niyong kakainin, huwag niyong gagalawin. Yung tithes, yung ikasampung bahagi, pag-aarin din yun ng Diyos. Kaya mayroong mga tao, kinakain nila. Kaya, yung para sa Diyos, yung pag-aarin ng Diyos, pinagkikialaman nila, kinakain nila, hindi pa sila naging sapat doon sa mga bagay na ibinibigay ng Diyos para sa kanila. Andun na lahat. Sabi dito sa verse 2, sabi dito, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Sa lahat ng narito, sa barisoy, makakain namin maliban lamang sa isang puno. Anong pinagkaiba naman sa tithes? Lahat ay pwede namin galawin, lahat ay pwede namin angkinin maliban lamang sa pagkakali ng Diyos. Ano yung sabi ng Panginoon? Sabi ng Mateo, ibigay ang kay Cesar at ang kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Yun ang ginawa, yun ang pagkakasala nila.
natin maunawaan. Kaya kung pagpapasihan natin, ang kautusan nila, o ang time kay kautusan, meron na bang kautusan mo? Kaya, halilika pa lang, una pa lang mag-asawa ay binilinan agad ng Panginoon. Huwag niyong gagalawin ang puno pagkaalam ng mabuti at masama. Ibig sabihin mo, akin yan. Lahat ng narito, pwede niyong makahirap lang yan. Minsan, kung bakit ang tao ay hindi ng-enjoy ang pagkakala. Lumalabas tayo sa blessing ng Panginoon katulad ng hintay ang tatang tema. Hindi labas sila ng Panginoon sa paraiso. Kaya lumalabas tayo sa covering ng Diyos. Lumalabas tayo sa pagpapala ng Diyos dahil pinakitialaman natin yung mga bagay na hindi para sa atin. Isang hindi ng Panginoon. Huwag niyong gagalawin. Kaya ito po'y nasa ating kapasyahan, nasa ating mga puso. Kung ang tingin natin sa mga bagay na tinatanggap natin o dumarating sa ating buhay, tukso yan eh. Sabi ni Satanas, ang dami mong kalaman, hindi ko mong Diyos, hindi ko yun, ibibili na sa sapatos ni Pastor yan. Kaya doon nga makikita ang pananampalataya ng isang tao. Ang pagtitiwala, nangyayari yan. Yan ang lalo na kapag ginagawa ng kalulutan ng Diyos. Kung iba text mo na, kung nakabulutan ng matanda, hindi karanasan yan eh. Kasi kung hindi tayo makakaranas ng kanya, hindi tayo lalago. Ito yun. Hindi tayo lalago. Hindi natin makikilala ang aming Panginoon. Kaya kung tayo ay makikipagpag sa Panginoon, kung susundin, ang kasi ko sa kaibig sa iyo, hindi naman kailangan, susunod na gawain ng Diyos. Nung kainin ba ninyo yung para sa Diyos, namatay ba ang gawain ng Diyos? Hindi. Ang namatay, yung pagkakala para sa iyo, pero gawain ng Diyos, susulong, diretso yan. Kasi sa totoo lang, hindi kailangan ng Diyos ang pananalapin ninyo. Ang issue dito, doon nakikita ang iyong katapangan sa Panginoon. Doon nakikita kung ano ang puso mo sa harapan ng Panginoon. Yun ang dapat natin maunawaan. Susulong at susulong ang gawain ng Diyos. Ang tanong lang dito, paano ang buhay mo? Paano mo makikilala ng lubusan ng ating Panginoon? So siguro nung kasapat na yun, kayo hindi ko na paranalapi para sa gawain ng Panginoon, maasa ko natin yun, kahit paano, tulad ng sinabi ko, hindi ko sapilitan. Depende pa rin yan sa iyong pananampalataya, sa iyong pagkakilala sa Panginoon. At tulad ka na sinabi ko, ang pinakamahalaga na dapat unang ibigay mo yung buhay mo. Yun ang unang-una. At sa mga wala kang trabaho, malulong ko, ibigay mo muna yung buhay mo. Amen. Huwag mong isipin yun. Okay, anong nagawa mo kung wala ka talaga? Diba? Manalangin ka sa Panginoon. Kaya alam, minsan doon sa maliit na bagay na nasa sa iyo, doon mo nakikita yung natapatan mo sa Panginoon. Sa vocation ang dumarating sa buhay mo. Pwede mo masimulan yun doon. Lord, ito yung piso. Huwag mong tatawanan, huwag mong mamaliit dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya sabihin mo pang piso yun, pagkakaanihin ng Diyos. At pag naging tapat ka sa maliit, magiging tapat ka sa malaki. Karakter yan yung kani yan. At wala nang buwan ka na pinangarap ko rin. Ayan, 1.8 pa ninyo, ginagit niya. Kasi pagkapanawag niya, hindi yung kanya. Kaya hindi niya kinahin. Hindi niya kinahin. Okay, kaya hindi ko na panangalagin ko atang siya Zelda. Kaya tignan nyo dahil ng panahon, akamunin tayo ng ating kapatid. Dahil marami na rin yung karanasan pagdating sa pagbibigay. Okay, kayo manalangin sa Panginoon, dakila at tapat ng Diyos. Maraming salamat sa
Praise God. Hallelujah. Amen. Okay, awitan natin ang Panginoon. I've been delivered. Praise the Lord. Praise God. At paramihin pa kayo. Mapagubog kayo ng kapwa ninyong musician. Praise God. Okay, so sa ating pong Biblia, aklat ng Lucas sa Lucas sa chapter 23. Pero bago natin basahin ang ating teksto, ang pagpili ay isa sa ugali ng tao. Sino po itong pumipili? Wala tayo itong pumipili. Ang tao ay pumipili ng lugar na gusto niyang puntahan. Pumipili siya ng tao gusto niyang makisamahan. Maging sa pananamit ay nagbibigay tayo ng oras. Dito, di ba? Kaya namin sa salamin, paikot-ikot. Nabibigay ka ng oras doon. Praise God. Hallelujah. Dahil yun nga, ang pagpili ay bahagi ng buhay ng ating buhay. At maging sa pagkain, ang tao ay pumipili ng kanyang kakainin. Pwede yung pumupot na yun. Pwede yun. Nasa iyo, anong kakasyahan mo? Anong gusto mong makakapiliin? O maging sa pag-inom, ay pinipili natin kung ano yung iinumin natin. At bukod sa lahat dito, ang tao ay pumipili rin ang gusto niyang gawin. At bukod sa lahat ng ito, ang tao ay pumipili din ng mga bagay na gusto niyang makita. Amen. Pwede nyo ay makita si Helen Keller. Helen Keller. Minsan kasi na ako mag-pronounce minsan kasi manggas eh. Mga bigkilit. Si Helen na mga nakita ako. Kasi sa totoo lang, kayakang ako binigay sa akin ng dila ng Panginoon ay tulad ng dila ng Moises na ulol. Kaya ng isang dahilan mo, bakit tumanggi si Moises? Kasi isugo may parang matigas ng dila ako, bulol ako magsalita. Okay. Ayun ba sa isang bulag, ang pangalan niya ay si Helen Keller. Siya'y nabulag noong siya'y 19 na buwan. Ibig sabihin mo, 19 na buwan. Tama, ibig na isang taon at 6 na. Tama ba? Simple na lang, 5 na. May isang taon. Alas ko na. 9 na buwan, o 19 na buwan. Siya'y isinilang noong Hunyo 27, 1880. Kilala ito ni Jihan. Kasi bago ko ito makita sa internet, sa kanya po yan unang narinig. Pinanganak siya noong Hunyo 27, 1880. Siya ay nawalan ng parihong paningin ng sakutan at pandinig. Bulag na, binipa. Nang siya'y magkasakit noong siya ay 19 na buwan pa lamang. Sa kabila ng kanyang mga kapansanan, siya ay naging isang tanyag na manunula, aktivista, nagpagtaguyod para sa mga karapatan ng may kapansanan. Ang babaeng ito ay nag-iwan ng mga pangungusap. Ang isa sa kilalang pangungusap na binabanggit niya ay ito, the only thing
worse than being blind is having sight but no vision. Ang pinakamasama daw sa buhay ng tao ay yung magkaroon ka ng mata pero wala ka naman nakikita. Inulit pa niyo. Sabi na, the most pathetic person in the world is someone who has sight but has no vision. Ano ba yung pathetic? Ang nakakaawa. Ganun din, ibig sabihin mo, na mayroon ka ng paningin, pero wala ka namang nakikita. At sinabi pa rin niya, what a blind person needs is not a teacher, but another self. Hindi daw kailangan ng guro, ng mga ulam. At ang sinabi niya ang kailangan niya ay isang bahagi ng buhay niya o another self. Yun ang ibig sabihin niya. Napakaganda ng kanyang mga sinabi. Okay, buksan natin ang ating text of Lucas chapter 23, verse 39 to 43. Mahigit na maraming beses na ako pangaral na nasa gawa sa kasaysayan nito. Yun ito yung lalaking na kasabay sa pagpapakot ni Jesus sa ibabaw ng krus. Ang gusto mo makita natin dito ay ang nakita ng kampalasan. Habang siya ay nakapako sa ibabaw ng krus kasabay ng Panginoon. Dahil mayroon siyang paningin. Yun yung sinasabi ni Helen Keller. Mayroon siyang paningin na hindi natin nawala sa iba. Lucas 23:39 to 43, tinuyaran siya ng isa sa mga lalaki o ng isa sa mga salaling na kapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarusahan din tulad niya, tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang takot nito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagkahari ka na. So, nakikita siya sa Panginoon. Bagamat siya nakapako, ang nakikita niya hindi isang tao nasa hayag na kaihiyan, walang saplo, sugat-sugatan ng katawan. Ang nakikita niyang nakapako ay isang marangal na hari. At mayroong trono. Kaya sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus at sinabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Okay. Tayo din manalangin sa Panginoon. Dakila at tapat ng Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ang dalangin mo po, Panginoon, pagpalain mo ang iyong salita. Kailan mo nito na yung banal na Espiritu. Makita namin ang mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. Mangusap ka sa puso ng iyong mga anak o God o sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong mangusap sa simple paksa. Say what you see. Sabihin mo kung ano nakikita mo. Simple lang po yan. Kung ano nakikita ng tao, hindi maaari, hindi niya yan sasabihin. Kung wala siyang sinasabi, lumalabas sa bibig niya, wala siyang nakikita. Kaya ang tanda ng pagiging Kristiyano, hindi yung cross ay sinasabi po sa katawan. Ang tanda ng pagiging Kristiyano ay yung nagpapahayag ka ng mga bagay na nakikita mo. Kaya walang Kristiyano tahimik. Walang Kristiyano walang bibig. Una, na nais kong bigyan ng pansin, ang tao ay namimili ng gusto niyang makita. Hindi naman dapat na dahil sa ikaw ay may mata, ay titingnan mo at panunuorin ang lahat ng pwede mo makita. Dahil hindi lahat na nakikita ng mata mo ay makabuluhan. Dahil mayroong mga walang kwenta at panuorin, tulad ng porno. Pero yan ang gusto na pinipili makita ng tao. Tulad ng pagpapagod, pagpupuyat ng mata sa walang kakwenta-kwentang bagay, alauna, alas 2 na gising pa rin. Down, di ba? Ang masama dito, ang Diyos ay gumagawa ng mga mabuting bagay upang makita mo at unawain ito, subalit ayaw mo makita, hindi ka interesado dahil pinipili mo
Lucas 23:39, ang sabi rito, tinuyanan siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Makikita natin sa salarin na ito, hindi siya interesado sa katauhan ni Jesus. Samantalang si Jesus ay kilalang kilala sa panahon iyon dahil sa kanyang mga gawa at himala, pero hindi siya interesado makita at malaman at kung ano ang ginagawa niya at para saan at bakit niya ginagawa ang mga bagay ngayon na nagpapakahirap siya sa kapakanan ng maraming tao. Hindi siya interesado, hindi siya interesado na alamin kung ano yun. Kaya na ang tao ay pumipili ng gusto niyang makita. Ang gusto lang niyang makita, interesado lang siya, ayon siya ay pakawalan sa ibabaw ng krus. Ang kanyang sinabi nagpapakita na hindi siya interesado kay Jesus. Mas interesado siya na siya makawala sa pagkakapako sa kanya. Kaya ano sabi na, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang sarili mo, pati na ako. At umuwi ka na sa inyo. Kitang-kitang mo wala siyang interes pagkat nakikita niya ang isang lalaking banto sa kanilang pag-isabi. Hindi siya interesado. Pero naging interesado yung kanyang kasamahan, yung kanyang panyero, yung kanyang kaposa. Kasi yung bilangguyan, tinatawagan sa bilangguan Kosa, kasi pag sinabi mo panyero, kumakami mo mga loya. Si Jesus ay nagsabi ng ganito, Matthew 15:14, pabayaan ninyo sila. Sila ay mga bulag na nag-aakay, at kung ang bulag ay umaakay sa bulag, ay kapwa sila mga uhulog sa hukay. Dalawang ibig sabihin ito. Isang may paningin na pinili niya na siya'y maging bulag dahil namimili siya ng gusto niyang makita. Ang pangalawa, yung inaakay, yung ang literal na bulag. Yun yung ibig sabihin doon ng Panginoon. Kaya pag nabasa ninyo yan, yun ang ibig sabihin doon. Yung sabi nito, ni Jesus, pabayaan mo ninyo sila. Sila yung mga bulag na nag-aakay at kung ang bulag ay kumaakay sa bulag, ay kapwa silang mga hulog sa hukay. At ang tinutukoy niya dito yung mga pariseo, mga reliyosong tao, na tingin nila sa kanilang sarili, sila yung namumuhay ng tama. Sila yung paniwala kay Jesus ay si Jesus ay kakulang. Pag sinasabi at ipinangusap ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa, tumanap po sila ng bato at papatuloy ng Panginoon. Kasi namimili sila ng kanilang pakikinggan at ng kanilang makikita. Ayaw nila kay Jesus. Si Pedro naman ay nagsabi ng ganito sa 2 Peter chapter 1 verse 9, sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag, na ang nakikita lamang ay ang mga nasa malapit. Hindi na nakikita natin kasi hindi tayo interesado. Nasa pagkalimot ang paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan, kaya ano sabi rito na ang nakikita lamang ay mga bagay na malapit. Ibig sabihin, bagay na malapit, yun lang sila interesado, yun lang ang gusto nila makita. Ang mga taong nagpako kay Jesus ay hindi nila nakilala si Jesus dahil ayaw nila makinig sa sinasabi ni Jesus. Dahil kung nakilala nila si Jesus, hindi nila ipapako si Jesus. Kaya ang tao hindi lang pumipili ng makikita, pumipili rin sila ng mga bagay na kanilang mapapakinggan. Yun ang totoo. Kaya pag hindi sila nila gusto ang kanilang mga napapakinggan, naiirita sila. Nakikita natin nga sa mga tao, yan ang dahilan, kaya si Jesus ay nakapako sa ibabaw ng krus. John chapter 5 verse 18. Dahil dito ngayon, lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya ay patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. Ito ba ito sa labis tayo ng mga ito? Ulitin na natin, dahil dito ngayon, lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya ay patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama, ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Ayaw nilang marinig na sinasabi ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa. Siya ang nag-iisang anak ng Diyos. Talagang gusto niya ang Panginoon. Dahil ayaw nilang pinawain yung sinasabi ni Jesus, bakit nasabi niya siya ay kapantay ng Diyos.
Ang nakikita lang nila sa kanila, tao! Tao ka, tao! Kaya yun ang dahilan, pinipili nila ang kanilang binabasa. Ang gusto lang nila yung John 8:40 na ako, na tao, sinabi ng Panginoon doon, na nagdadala sa inyo ng mabuting balita, ay talaga naman tao siya. Dahil pinanganak siya ng isang tao. Bakit binalak nila ito sa kanilang puso? Dahil ayaw nilang makita ni marinig ang ginagawa at itinuturo ni Jesus. Ang tao ay mahirap makita kung ang ninanais ng puso niya ay sariling kapakinabangan. Makikita natin ito sa kasaysayan ni Balaam. Dahil si Balaam na propeta ay hindi nakita ang anghel na nakatayo sa laban sa kanya, samantalang nakikita ng asno. Basahin nyo na lang sa personal nyong pagbabasa. Numbers chapter 22, verse 24 to 25, and then 27. Tatlong beses doon nakita ng anghel o nakita ng asno ang anghel na may hawak na taba labang kay Balaam, dahil si Balaam susumpahin ng Israel dahil lamang sa suhol. Dahil nilupahan siya ng may haring bala para sumpahin ng Israel. Hindi na nakita, dahil nakikita niya yung suhol, yung malaking pera. Ang nakikita niya hindi yung kapakanan ng Pilipinas, ang nakikita nila ay yung 40 sasakyan. Diba? Kaya wala sa kanila. Kahit lumubog ang Marikina, lumubog ang Pilipinas, ang mahalaga sa kanila, mayroon silang 40 sasakyan. Diba? Pinipili nilang gusto nila makita. Si Balaam ng propeta, hindi nakita ang anghel na nakatayo laban sa kanya, samantalang nakikita ng asno. Pag sa tao, ang naghahari ay sariling pagnanasa, wala siya makikita ang napakahalagang bagay na dapat niyang makita sa buhay niya. Can you imagine? 10 taon na sa church, wala pang nakikita. Hindi pa nagre-response. Kasi hindi niya nakikita ang mga bagay na kanyang pinalalagyan. Ayaw niyang makita, hindi siya interesado. Si Jesus ay nagsabi ng ganito, Matthew chapter 13, verse 17. Matthew 13:17, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo na hinahangad na makita ng maraming propeta at ng mga taong matuwid na inyong nakikita at hindi nila nakita. At marinig ang inyong narinig at hindi nila narinig. Ang dami daw na matutuwid ng mga tao, mga propeta, ang nangarap na masumpungan at makita sila at ang kanyang katutuan. Pero hindi pinahalagaan ng mga Hudyo. Hindi natin siya nakita, pero pinahalagaan natin ang kanyang mga sinabi until now. Di ba? Gustong-gusto natin si Jesus makita. Pero nung panahon ni Jesus, ipinako nila si Jesus sa krus sapagkat namimili sila ng makikita at ang gusto nilang pakinggan. Pangalawa, mararanasan mo kung ano ang nakikita mo. Kung ano ang nakikita mo lagi, ang gusto mong nakikita ng mata mo, mararanasan mo yan sa buhay mo. Ang tao, kung ano ang kanyang nakikita, ay mararanasan niya ito dahil ang katawan ng tao ay umaayon sa bagay na kanyang nakikita. Sino naniniwala doon? Wala akong nakita o wala akong nakikita na taong bumababa sa bundok na nakatingala. Pero kaya nakita mga mountaineer, mga mountain climber na umaakyat sa bundok ay nakabalot. Kung anong ginagawa mo, doon ka nakatingin. Kapag bumababa ka ng hagdan, paano ka bumaba na hagdan? Ganon? Kung anong ginagawa mo, yun ang focus ng mata mo. Yun yung nagpapakita lang kung anong nakikita mo, yun ang nararanasan ng katawan mo. Yun ang ginagawa ng katawan mo. Kaya ito'y patunay na kung ano ang nakikita mo ay makaka-apekto sa buhay mo. Kikilos ka ayon sa nakikita mo. Ito'y sinabi at pinatunayan ni Jesus. Lucas chapter 2 verse 49. Bata pa lamang siya, sinabi niya ito. Lucas chapter 2 verse 49. At sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako hinahanap? Di ba katalastas ninyo na dapat ako magbumatag sa bahay ng aking ama?
siya ipapako sa krus dahil doon siya nakatingin. Kaya yun ang naranasan niya sa ibabaw ng krus. John chapter 10 verse 11, sabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastor at ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa lupa. Kaya yung pagpapako niya sa ibabaw ng krus, alam niya. Ngayon na mararanasan niya. Dahil doon siya nakatingin. Dahil alam na yun ang kalooban ng Ama. John chapter 10 verse 17 to 18. Dahil dito sinisinta ko ng Ama sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang umuli. Sino man hindi nagtaalis sa akin dito kundi po sa akin ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay dito at may kapangyarihan akong kumuha muli. Tinanggap ko ang utos nito sa aking Ama. Sa labi pa lang ng Panginoon ay pinapakita na niya kung ano ang buhay niya. Dahil yun ang kanyang tinitingnan. Siya magiging handog para sa kasalanan ng tao. John chapter 2 verse 18 to 19. Ito yung oras na idolo ni Jesus, yung mga nagtitinda ng mga pang-agas, yung mga nanghuhula. Parang doon pa sa Quiapo, yung simbahan ng Quiapo doon, Black Nazareth, yung pintuan doon na sa Quiapo, nakahihila doon ang lahat ng mga nagtitinda na namamalit ng pera, yung mga nagmanghuhula, yung mga kinasusulungan ng Panginoon, doon lahat. Yung mga nagtitinda ng pang-agas. Sino ang akta na doon sa Taguero? Ha? Sa panahon ng Panginoon, ganun din na nangyari. Ginawa niya, kuha siya ng dus-puntos, pinatakas niya. Huwag niyong gawing kalakalan ng kalakalang bahay ng aking mama. Ito yung sabi, John chapter 2 verse 18 to 19, ang mga Hudyo nga ay nagsasabi sa kanya. At sinabi, anong tanda ay pakikita mo sa amin, ang ginawa mo, mga bagay nito. Verse 19, sumagot si Jesus at sa kanya rin sinabi, idibanin niyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Sino ang mag-usap at ito sa kanyang katawan? Sabi niya, idibanin niyo ang katawan ko ito. Ipako niyo sa krus at itatayo ko sa lubi ng 3 araw. Kaya, yun ang buong bibig niya dahil yun ang nakikita niya. Kaya kung anong nakikita ng tao, yun ang mararanasan niya sa buhay niya. Lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa kanya. Kaya una nakikita niya, alam niya na ito ay magaganap sa kanya. Ang lalaking na paano kasabay ni Jesus ay nabuhay sa karanasan, pagpatay, pagnanakaw, iyon ang araw-araw niyang nakikita. Kaya sa oras na iyon, nararanasan niya sa ibabaw ng krus. Sa aklat ng Pawikaanan, ay mababasa ang ganito, Proverbs chapter 13 verse 2. Ang tao ay kakain ng mabuti ayon sa bunga ng kanyang bibig. Ngunit ang mandaraya ay kakain ng karahasan. Kung anong lumalabas sa bibig mo, tinignan mo yung bigasan mo, nakita mo na naman, ay, anong buhay na ito. Puro na lang kahirapan. Wala na akong nakita, hindi na mapuno itong letter na ito. Napakahirap ng buhay na nga mararanasan. Kaya na nakikita. Proverbs chapter 18 verse 21, kamatayan at buhay na nasa kapangyarihan ng dila at ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Sinabi ito ni Haring Solomon sapagkat ang tao'y nagsasalita ayon sa kanya na nakikita. Tama po ba? Parang nabigyan ka na ng pangti ni Gerald ito kanina eh. Kaya kung anong nakikita mo, yun ang lumalabas sa bibig mo. Kaya kapag sumampalataya ka, ang lalabas sa bibig mo ay bawang salita ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 4 verse 13, yamang mayroong galuting espiritu ng pananampalataya na kaya na nasusulat, sumampalataya ako, kaya nagsasalita ako. Kami naman ay nagsisampalataya, kaya kami naman ay nagsasalita. Say what you see. Ito po ang ating paksa. Kaya kung tunay na Kristiyano ka, kung ang nakikita mo ay personalidad ng Panginoon, ang lalabas sa bibig mo, hindi dapat marumi. Ang lalabas sa bibig mo ay pagpupuri, karangalan at kabalatian ng Panginoon. Ito yung sabi ni Apostol Pablo, sumampalataya ako kaya nagsasalita ako. Ito ang nakita ko kaya ang likod din nagsasalita ng ganito.
Kaya kung ano nakikita na, yun ang sinasabi na, nabanggit ni Pastor, hindi lang niya binanggit, ang pagkabanggit yata niya lalaki na tennis star. Si Alex Yala yun, ano ko sa kanya eh, kasi Pilipino siya eh, siya yung nakapasok ng gano'n. Walang nakagawa sa Pilipinas ng mga ganito din siya. Lumabas siya nakapasok siya sa US Open, pagdamat pangalawang round na natalo siya. Yung sinabi ng Pastor Rico na napagandang pagpalo niya. Oh, ang ganda ng dating, hindi nahabol ng kalaban, napamura ka. Ang tingin ko parang mura, pero talagang hindi naman mura siguro yun. Pero inukay-ukay na rin kung anong bibig niya eh. Yung pagdating niya, sabi niya, binigyan na naman kasi na tumantuwa naman daw ang sampayan ng Pilipino. Pilipino ka nga, Alex Yala! Yun ang gustong-gusto nila. Bakit nagsalita mo si ng gano'n? Kasi yun ang nakita niya eh. Kaya kung ano yung nakikita niya, yun ang lumalabas sa bibig niya. Yun nga, ang sabi lang ng Pastor Rico, tumantuwa sila, tatamang masamang salita. Eh yung kasi ang nakita niya eh. Ganun ang tao eh. Kaya sinabi ni Pablo, 2 Corinthians chapter 4, verse 18, samantalang kami nagsisibingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi na nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, dalapat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya sinabi ni Pablo ang mga bagay nito, dahil alam niya, hindi niya mararanasan ang mga bagay na makasakibutan, dahil ang tinitingnan niya ay mga bagay na hindi nakikita. Ang tao ay nagsasalita ayon sa kanyang nakikita. Hindi makikita natin kay Tomas sa John chapter 20 verse 28. Nung una, sinabi ng mga alagad kay Tomas, nabuhay ang Panginoon. Sabi niya, pali mo makita kong butas sa kanyang palad, sa kanyang taliliran na dinahan na sibak, hindi ako maniniwala. Kaya si Jesus, nagpakita na sa kanya. Kasama sa pagtitipon, naroon si Tomas. Kasi nung una magpakita siya, wala si Tomas, absent. Yun ang mahirap sa pala, absent. Kaya sabi nito, John chapter 20, verse 28, sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ang sabi naman ng mga taga-sunod ni Manalo, nadulas daw, ay Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi ni Tomas yun sa kanyang lagi sapagkat yun ang kanyang nakita. Dahil kung anong nakikita ng tao, yun ang lumalabas sa bibig niya. Kaya si Jesus yung nagsabi, mapalad ang tao na bagamat hindi pa niya nakikita mga bagay na sinampalatayanan niya, pero ipinangungusap na niya kung lumalabas na sa bibig niya. Mapalad daw ang taong gano'n. Yun ang sabi ng John chapter 20 verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako, pinagpapala silang hindi nakikita, hindi ako nakikita, kayo may naniniwala. Kaya ang tao, ang sabi ng Panginoon, na bagamat hindi pa niya nakikita ang mga bagay na sinasampalatayanan niya, pero ipinangungusap na niya ng kanyang bigay. Someday, tatayuin ang niya sa bigay niya. Napakalain na ng Diyos. Someday, magiging supported ako ng church. Ibigili ko ng 2 highways na air, kahit ba ng church, sa doon, sa katuwa, sa may banyo, isa doon, malakit sa sulog. Hindi mo pa nakikita, pinapangusap mo na. Ang sabi ng Panginoon, mapalad ka kapag ginagawa mo yan. Mag-ingat ka lang pag nariyan na. Pag nasa kamay mo na, sa kalalangin. Mayroon pa akong bibili mo. Kasi gusto yun eh. Kaya kung ang bibig ng isang tao, yun ang kanyang pamumuhay, yung nararanasan, dahil yun ang kanyang nakikita. Meron pang sinabi si Helen Keller, ang sabi nito, nagsabi siya ng ganito, I can see, and that is why I can be happy. And what you call the guard, but which to be is golden. I can see a God-made wall, not a man-made wall.
Pero sabi niya dito, aking nakikita, at aking makikita, kaya ako'y masaya. At kung ano yung sinasabi niyong maliit, para sa akin, ito'y ginuguran. Nakikita ko ang ginawa, ang mundong ginawa ng Diyos. Hindi katulad ng iba, ang nakikita nila ay mundo na ginawa ng tao. Wala siyang mata, pero nakikita niya ang mundo daw na ginawa ng Diyos. Pero tayo, ikaw anong nakikita mo? Yung mundo na ginawa ng tao. Ano yun? Yung mga ilaw, makatay buhay, yung magagandang yung magagandang cellphone, kaya kung wala kang panahon sa kawain ng Diyos, siguro makayod, gusto mo makayod ng mga iPhone, kaya hindi bali wala kang iPhone, basta ikaw ay may iPhone. Di ba? Yung ang nakita mo, si Helen Keller lang may sabi niya, hindi ako. Sabi niya, ang nakikita niya ay ang daigdig na ginawa ng Diyos. Ito ang daigdig na ginawa ng Diyos. Mga taong sumasamba sa Kanya. Pero maraming tao ang nakikita niya, ang pinapapaliwan nila ay yung daigdig na ginawa ng tao. Kasiyahan na ginagawa ng tao, yan ang gusto mo lagi nakikita, kaya ayaw mo lagi sa gawain ng Diyos. Bago niya dito magtatapos, ang paraiso ay para lang sa nakakakita na Diyos. Sabi ng Panginoon doon sa sadaling, ngayon din kakasamahin kita sa aking paraiso. Alisin niyo po, kung ayaw nyo, kung namimitig ka ng bakit na gusto mong makita, huwag mong akalain na mararanasan mo ang magandang buhay. Ang paraiso ay para lang sa nakakakita ng Diyos. Ang paraiso ay para lang sa mga taong nasaktan, bunga ng pakikinig. Subalit nagnanasa kaliman ay hindi nakita ng maraming tao. Ang nakita niya, hindi agad nakita ni Pedro, kaya ay pinagkanulo niya si Jesus. Kaya napaka-imposible ang katuluan, sinasabi ng iba na once you are saved, you're always saved. Iba na ang nakikita mo, ligtas ka pa rin. Hindi na si Kristo nakikita mo, ligtas ka pa rin. Si Christina nakikita mo, kaya dumadalo ka sa church, ligtas ka pa rin. Yung eagerness mo, ang nakikita mo na si sister. Pero ligtas ka pa rin. Kaya ka dumadalo, kaya ka nagpupupuma, kaya ka nagpupurbata, kaya ka sinasay mo ng gusto mo sa papos mo. Para makita ka ni sister, ligtas ka pa rin. Hindi po totoo yun. Kung wala kang nakikita, wala kang pupuntahan. Sino naniniwala doon? Si Jose, sino na kilala kay Jose? Isa sa 12 anak ni Jacob. Si Jose, bago siya nakaranas ng magandang buhay, na mistulang paraiso sa piling ni Parao ng Ehipto, nakita niya muna ito sa panaginip niya. At hindi yun naalis sa kanyang panaginip, kaya nagtiis siya ng hirap. Nang pagbintangan siya, ang asawa ni Potiphar na manyakis. Nagtiis siya sa bilang buwan, nagtiis siya ng sama ng loob, na siya pinagkaisahan ng mga kapatid niya, ipinagdinis siya sa mga Ismailita, nakarating kay Potiphar. Ginawa niya ng magandang bagay si Potiphar, ang dinantin ni Potiphar ay pagtitiwala sa manyakis niyang kay asawa at siya ay ipinabilanggo. Bago niya nakita na siya maging gobernador ng Ehipto, nakita na niya yun sa piling ng kanyang ama na panaginip na niya. Kaya nga ang tawag sa kanya ng mga kapatid niya, ayan si Dreamboy. Mr. Dreamboy. At si Mr. Dreamboy. Dahil lumalabas ka sa titig niya, yung nakikita niya. Kaya wala ka na mararanasan anumang mabuti sa buhay mo kung ang nakikita mo ay pawang makamundo, makalaman, at puro kang nanasa. Kailangan may lumabas na mabuti sa iyong labi bago mo maranasan ang mabubuting bagay sa iyong buhay. Kaya kung ano ang nakikita mo, dapat sabihin mo sa eyeball. Kaya alam yung ano natin, sila ng bulyon nun eh. Kaya talaga kailangan natin na talaga dapat isusuporta sa kawain ng Diyos eh. Hindi ko pa may paayos. Pag tinitiin mo yung nawawala dyan na isang bigla hihina.
Swerte mo, pag biglang lumakas, huwag mo nang galawin. Sa volume yun. Pero ulitin ko, ang mga taong may nakikita, hindi sarado ang bibig mo. Kaya kung mayroon ka nakikita, dadami tayo dito. Sino naniniwala mo? Kung mayroon kang nakikita, lalabas sa bibig mo yan. Dadami tayo dito. So, wala tayong kalalagyan. Kaya mga kapatid, mahal ko kayo sa Panginoon. Ako po'y nagpupuyag. Stress ng madaling araw, ginagawa ko ang mensahe ito dahil gusto kong makita mo ang nakikita. Gusto kong makita mo ang mga nakikita ng mga taong nagulog sa Panginoon. Iyoko natin ang ating mga ulo. Makinumusap sa isang simple, kaya nakamumusap. Say what is it? Kaya kung anong lumalabas sa bibig ng tao, pag natisod siya, nagmumura, ibig sabihin mo, yun na nakikita niya sa paligid niya lagi. Yung expression mo, kung makikita mo ano yung nakikita mo, kaya lumalabas sa bibig mo. Ayaw natin tumayo, awawitan natin ng Panginoon, isang awitin. Say what you see. Dahil yun ang may pananampalataya. Yun ang mabubuhay sa pananampalataya. Yan ang sabi ng 2 Corinthians 4 verse 20. So magpalataya ako, kaya nagsasalita ako. Praise the name of Jesus. Kaya kung lahat tayo may nakikita, magmumultiply ang kaawang ito ng ating Panginoon. Kapitan natin ang ating Panginoon. In the name of Jesus. Say what you see. Say what you feel. Kasabihin mo yan kung anong nararamdaman mo. Pero mo, meron akong naalala isang kwento. Yung bata, pinagmamasdan niya yung tatay niya. Nagkakako ng kako sa kako. Eh, nung isa yung matilito sa kako, tumama sa dalili. Ay, tawad-tawad yung anak. Ibig sabihin, kung ano yung lumabas ng tao, yun siya. Ibig sabihin, in-underestimate niya yung ano niya. Dahil lang sa salita, pero pag nasaktan siya, doon lumalabas kung ano yung buhay niya. Kaya ang ganun ng tao, pag lumabas, pag nasaktan ng tao, doon lumalabas kung ano yung kakakuhan niya. Kaya nga, say what you see. Say what you feel. Kawitan natin ang Panginoon.
bagay lang ang kailangan mong maunawaan. Mamamatay ka, mapapahama ka, kung hindi mo ka tinanggap ang Panginoon sa iyong puso. Bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Kung tatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay mo, maunawaan mo lahat na sinasabi mo. Na kung ano nakikita ng tao, yun ang lumalabas sa bibig mo. Kailangan makita mo si maranasan mo ang Panginoon, makita mo si Jesus lalabas sa iyo, mabubuhay ka. Mabubuhay ka ayon sa kalooban ng Panginoon. Maranasan mo ang pagpapala mula sa pilit ng ating Panginoon. Huwag kang mamili. Huwag mong itahin. Hindi mo makita ang nakita ng isang babaeng mula sa kanyang kamuskusan. Ang nakikita raw niya hindi daigdig na ginawa ng tao. Ang nakikita niya ay daigdig na ginawa ng Diyos. Wala siyang paningin, wala siyang pandinig. Ano niya nasabi mga bagay na ito? Yun ang ibig sabihin ng pananaw ng tao. Kaya kung ikaw yan, hindi mo ba nakikilala, hindi mo ba tinatanggap ng Panginoon bilang Panginoon na pagligtas ng buhay mo? Manuunahan kita ng panalangin. Panalangin ang pagtanggap sa Panginoon. Ulitin mo katanang ito, Panginoon, inaamin ko po na wala kong nakitang mabuti. Ang nakikita ko'y puro hatak ng layaw ng laman. Ito ang dahilan kung bakit nabuhay ako sa kasalanan. Subalit sa oras na ito, humihingi ako ng tawad. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala. At tulungan mo po ako na makita ko ang mga bagay na dapat kong makita. Kaya sa oras na ito, ipinasya ng aking puso na ikaw ay aking tanggapin bilang aking Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. At malaya akong binubuksan ang aking puso, inaanyayahan kitang pumasok, maghari sa aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagmamali ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapatawad sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sa tumanggap sa online, pwede ka umanap ng lugar at pwede mo panalaginan habang bawat isa sa amin dito ay lumalang. Hinahanap ang presensya ng Diyos. Malapit sa ating Panginoon, kasangaglan, hindi tayo manalangin sa Panginoon. Kung natin ang sa Kanya, praise God. Hallelujah. Ipakita sa kanila, ikaw ang magpakita ng ilang Diyos.
makita niya mga bagay na hindi manirahin. Tulungan mo po mahayag sa kanya mga bagay na dapat pagnasahan ng mata niya na makita niya ang God. God, pagpalain mo po siya, God. Pagpalain mo ang isang nag-isa niyang anak o God. Yes, Lord of God. Hallelujah. Lord, pagpalain mo ang isang Lord, tulungan mo makakita ka niya ng bagay na hindi nakapako mo sa buhay niya. Malusag ka sa buhay niya. Pagpalain mo po siya na rin. Pagpalain mo ang lahat. Bigyan mo siya ng lakas, O God. Lord of God. Oh, malusag ka, O God. Nabilang niyo sa iyong anak. Yes, Lord of God. Oh, pagpalain mo ang aking anak na bilang mo. Aking sinasawagan ng mga espiritu na humahanggang upang makita niya lahat ng biyaya mo. Lord of God, buksan mo ang nagpagpapala sa iyong lahat. O, papala sa iyong lahat. O, subukan mo siya, bigyan mo siya ng pagkakataon ng God na maranasan niya upang maipakita niya ang katapangan sa iyo na ilang beses. God, pagpalain mo po siya, O God, in Jesus' name. Yes, Lord of God, hallelujah. Hindi tayo lahat na tumayo, kami na natin ang Panginoon. Yes, amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Every soul that bows in blood depression, I speak Jesus. Yes, oh God, hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Isa pa. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like For the last time, because your name is power. your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like Ay, purihin natin ang Panginoon. Yes, Lord, salamat po Panginoon sa iyong kalutihan, O God. Salamat po Panginoon sa iyong biyaya, O God, Lord of God. Ribiakya mo moshikara babashikenda ribiyanda rabakya shere mokikenda shere kakkoboshikenda rakala ye mokishe yeke ye la manere kosho babere kela la shere de ke masika dara kosho kobode kela shere de yakashenda de kala sheme kenda rakashka dalbade de keshka la beje de shende bakashde de kashka da bakolla le yakashere kela de kada wado de jishkere yo moshikala de kala shere ya como la shine de subori kala shere ya kahye ke moshike yakka moko shere ya moshikala de ya ya moko shere ya kahada ni da la baya la shere ko be ya kashero do just de ya bangala shere ne yo ka hala de ke ya kashero de malai ke na shere yo ka shere ke ya polo de ya hane wonchine makachine jaya koshinde ke lasne kaya kanda moshike
Yekada boshire gela shenere kahalale yakuchubu kodere kashiri karakabang kahalaya yakolene mushire khane kashini yona mushire katatje yokweri kala shide hala mene kashini kala shene kaya ke bodile kala shide yakuddu jonda be kala shide kala mushire kahane mukal shide sabana tenen Gati. Aking mga anak, narito ang salita ng Panginoon sa aking iglesia. Mga anak, manahan nga kayo sa aking salita, sapagkat ako ang Diyos na hindi nagbabago sa aking mga sinasabi sa inyo. Ako ang Diyos na magpapala sa inyo. Akin ngang hinahanap sa inyo, una niyong mga ginagawa sa akin. Panghawakan ninyo ang aking pangako sa inyo, sapagkat ako hindi pa tapos sa inyo. Manalig kayo sa aking mga salita, sapagkat ako ang magpapala sa inyo. Kailanman hindi ko kayo pibitawan, hindi ko kayo pababayaan. Manalig lang kayo sa akin sapagkat ako ang Diyos na magpapala sa inyo. Panghawakan ninyo ang aking mga salita sapagkat ako hindi pa tapos sa inyo. Pagpapalain ko kayo na hindi mo masukat sapagkat ako ang Diyos na nagpapala sa buong sanlibutan. Hindi pa tapos ang aking gawain sapagkat naririto ako sa inyong harapan. Manalig lang kayo at huwag niyong kalilimutan ang inyong mga ginagawa. Ang inyong mga pangako ay panghawakan ko sapagkat ako ang Diyos na magsasabi sa inyo at magpapalain ko kayo at di ko kayo pababayaan hanggang sa matapos ang sanlibutan. Amen.